Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating aklat, ang ating salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa Matthew chapter 16 verse 18. Ano? Pakisabi po kung nakita na po and say amen. Matthew chapter 16 verse 18. At kung makikita niyo po, this is the very first time na na-mention ang salitang church. At sabihin ko po sa inyo, nakasulat. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Hindi po ito yung iglesia ni Kristo. Sana po maging malinaw ito. And the gates of hell shall not prevail against it. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay may pagkakataon na makapag-aral po ng inyong salita. Dalangin po namin sa oras na ito, kayo po ang manguna sa congregation at sa bawat makikinig. Ihanda niyo po ang aming puso at isip na tanggapin ang inyong salita. Sa karunungan na ipagkakaloob niyo po sa tinawag niyo po magsalita, I pray na pawang katotohanan lamang po ang aming pong masabi ayon sa inyong banal na espiritu. Patawad po sa aming pagkakasala at dalangin po namin maging pagpapala ang mensaheng ito. Ito lamang po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakapo na po ang bawat isa. Tingnan niyo po itong verse na ito, napakaganda. Kasi po, hindi lang ito yung unang pagkakataon na binanggit po ang salitang church. Pero we need to look at a couple of things. Kailangan natin tingnan yung ilang mahalagang bagay dito. At isa po dito, yung pong sinabi sa talatang ito na upon this rock, I will build. Yung pong mayroong color light green dyan. I will build. Yung isang katotohanan po dito ay ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita. At nung sinabi niya na I will build my church, meron pong katotohanan na nakasulat po doon. At ang ibig pong sabihin, si Hesukristo po ang nagtatag ng church. Hindi ang pastor, hindi ang congregation, hindi ang religion. Linawin natin yun. Una pa lang, I will build my church. So hindi po natin masasabi na kung may ma-encounter kayong religion na hindi, kami ang totoong nag-found. No. It's very clear sa verse na ito, ang Panginoong Hesus po ang nagtatag. Next po, meron pa po diyang isang green. Next slide po, sir. Aside from I will build, church. Ang ibig pong sabihin ng church sa ating pananampalataya, dinidefine na ito ay kalipunan ng mga tinawag o naligtas na mananampalataya. Hindi ito yung kawan na sinasabi nila. Hindi ito yung association. Hindi ito yung organization. Pero ito po ay kalipunan ng mga mananampalatayang tinawag. And then isa pa po, meron pa po dyan nakalagay. Alam ko sasabihin niyo yung hell, pero ibaling natin yung ating attention sa isang salita na ang nakalagay po ay yung salitang shall. Pag po sinabi ang shall, ito po isang word na future tense. Meron siyang strong assertion. May iba po ito sa salitang will. Iba po ito sa salitang might. Kung may mga kasing edad ko pa rito na nag-aaral po ng history, nung pong sinabi ni General Douglas MacArthur, ano po sinabi niya? I shall, ginawa pa niya yun? Bumalik ba siya sa Pilipinas? Yes. At ang ibig pong sabihin dito, and the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, may isang makapangyarihang katotohanan nakalagay dito na ang church, itatry i-overcome ng gates of hell. Pero sabi po ng Panginoon, and the gates of hell shall not. Ibig sabihin, kahit anong device, kahit na anong plano, of the devil, ay hindi makakapanaig dito. This is the three most powerful truth about this verse. At ang pagpapahayag nito ng Panginoong Hesus ay malinaw. So ating pong pag-aaralan ngayon, sa ating pong sa mensahe ay ang the problems of a growing church. Sabi nga po ng aking mentor, kakambal na ng isang lumalagong organisasyon ay yung problema. Sa isang tahanan po, habang dumadami po kayo, habang new members of the family are being introduced. Halimbawa, may nag-asawa, may nagkaanak, dumadami yung problema.
Ganon din naman po sa isang lumalagong iglesia. Habang dumadami tayo in numbers, habang dumadami yung ministries, may kakambal itong problema. Hindi na ho ito bago, ano? Wag na kayong magtaka. At tingnan po natin yung ilang mga common problems. Kasi po ako po ay nag-interview ng ilang elders, leaders, pastor. Gumawa po tayo ng maliit na research at makikita po natin yung ilang mga common na problema ng church na sa tingin ko dapat nating solusyonan. Ano? Number 1, magbigay na po tayo ng topic kasi alam ko we are in a short span of time. Number 1, opposition. Opposition po. Ang number 1 na problema ng isang lumalagong iglesia ay opposition. And do not be mistaken. Meron pong opposition na maganda, merong opposition na pangit. Ngayon po, yung opposition na binabanggit sa isang church, dapat nating maintindihan kung maganda ba o ito o pangit. Ano? Bago pa man po dumating ang church sa New Testament age, noon pa man, may problema na. Even ang Israel, nagkaroon sila ng problema about opposition. At ito po yung isang bagay na ibibigay po natin ngayon na example. Isang verse po, sir. Numbers 16, 1-3. Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab and On, the son of Pelet, the sons of Reuben, took men. Next po, verse 2. And they rose up before Moses. Ito pong setting ay after po ng Exodus. Nung nakalabas na ang Israel sa Egypt at sila ay nasa wilderness patungo sa promised land. At mayroon daw po kasama si Moses, napakatagal niyang kasama at sila po ay nag-aklas. Nag-stir up sila ng opposition. At pag binasa po natin yan, hindi lang sila, nagdamay pa sila, nagsama pa sila ng 250 na princess. Yung princess po dito, meron pong tribes ang Israel, 12, merong mga tao doon, yung mga prinsipe, yung mga tribe leaders, mga kilala, at sila ay nag-oppose kay Moses. At ano po yung sinabi niya? Verse 3 po, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore, then ye lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Sabi nung mga leaders na yon, nakalabas na tayo ng Egypt eh. Papunta na tayo ng promised land. So hindi na natin kailangan magkaroon ng leader. Okay naman na walang leader. Tayo naman pinili ng Diyos eh. Hindi nyo na kailangan mag-lead sa amin, Moses and Aaron. And this is a bad sign of what? An opposition that is negative. Kasi unang-una, it's very clear sa Exodus pa lang, si Moses po ang tinawag para i-liberate ang Egypt. So sa atin, we should be careful, we should be vigilant pagdating sa mga opposition sa church. At dapat nating maintindihan, kung dumating man tayo sa opposition, are we a good or a bad opposition? Kasi mahirap po yan. Kung ikaw ay nag-o-oppose sa leaders, dapat mong itanong sa sarili mo, yung bang aking pagkontra ay para sa masama o para sa mabuti? Remember, sabi ko kanina, hindi lahat ng opposition ay masama. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, tatlong tao, tumayo sila sa isang kaharian na nag-uutos, nasambahin yung Diyos ang ginto. Tama ba? Pero nag-oppose sila. But that opposition is good. So if we are opposing something in the church, it should be clear. Dapat maging malinaw sa atin, yung bang pagkontra mo ay para sa masama o para sa mabuti. Kasi kung para sa masama yan, itigil mo na. Kasi sa verse na Numbers na yon, yun daw pong si Korah, si Dathan, si Abiram, kinain ng lupa. Kaya tignan natin, baka may members tayong nawawala dyan. Baka kinain na ng lupa. Tanungin natin ang sarili natin. Kasi we have to understand this growing problem in a church. At alam natin, kapag may problema, isa ito sa binabaka ng ating pastor. So tayo, it's important na hindi tayo part ng opposition. If we're aiming for something good in the church,
then we should not be in the opposition. Meron pa po tayong isang verse yan. This is a warning. Sa New Testament naman po. 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Kapag po sinabing 2 Timothy, buksan po natin. Huwag po tayong mahiya. Meron naman po tayong Bible. Warning ito ni Paul kay new pastor. Nagsisimula pa lang po na pastor na si Timothy. At ang sabi po dyan, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Ibig sabihin, kung ano man yung plataforma, yung pinag-uusapan, yung dinidiscuss sa church, yung mga doktrina, darating daw ang panahon, may mga mananampalataya na tatama rin ng makinig. They will not endure sound doctrine. In-endure nila noon pero nung tumagal, tumigil. Parang ayoko na ng first fruit. Noon lang palang una maganda to. Parang mabigat, mahirap pa ekonomiya ngayon. At sabi dito, but after their own lust, they shall heap them to themselves teachers. Ano yung mga false teachers? Parang mas masarap pakinggan yung mga prosperity preaching. Yung pupunta ka sa isang seminar, tapos tuturuan ka ng salita ng Diyos. At the same time, tuturuan ka magnegosyo. Which is very difficult. Kasi sabi dito, noon pa man, nagbibigay na ng warning si Paul. Having itching ears. And sa verse 4 po, sabi po dyan, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Yun daw pong pinaniniwalaan nila noon, hindi na nila papaniwalaan ngayon. Titigil na sila. And that is an ingredient of opposition. Yung parang una, todong suporta tayo, tapos pagtagal, parang, Lord, ang bigat na ng giving. Parang ayoko na. Sa tingin ko, kung ano na lang yung madudukot ko sa wallet, yun na lang ang pagkakaloob ko po sa inyo. Kasi mahirap po ang sitwasyon ko ngayon Yung parang napagod na sa pagsunod sa katotohanan. And they become opposition. So, let us then be warned of what opposition is. Yun po yung number 1. Sa mga mananampalataya, sabi po ng isang preacher, sa churches, meron daw po tayo, sir, ano daw po yun? Sa isang iglesia, meron po tayong sinasabi nila na full-time workers. Pag po full-time workers, sila yung nakakahanap ng gawain sa iglesia at ginagawa nila yon sa abot ng kanilang makakaya. Pagdating nila sa church, makita nila merong gawain, may ministry, okay, gagawin ko yan. Meron din naman pong part-time ministers, workers. Sila naman po yung gagawa ng ministry kapag sila may pagkakataon. Ibig sabihin, kung hindi sila available, talagang hindi sila makakatulong sa paggawa. Part-time. At meron din naman pong no time ministers. Pag sinabing no time ministers, pag tinanong mo siya, kapatid, meron po tayong project na gagawin at tayo po'y nangangailangan ng taong maghuhukay. Ay, pastor, medyo busy ako ngayon Meron po akong importanteng activity. Ano ba yung activity yung kapatid? Kasi po may birthday na pupuntahan ako. Medyo kailangan nating magpakita kasi invited ako doon. Kaya hindi muna ako makakapunta. So, sa atin po, bilang mga mananampalataya, let us always assess ourselves kung saan tayo dito. Hindi naman ibig sabihin na full-time worker, yung dito ka natitira, dito ka na maliligo, mag-church, matutulog. That is not the complete meaning of a full-time worker or a full-time minister. Sinabi ko kanina, kapag po may gawain sa iglesia or may ministry, they find themselves available. Magkaiba yung sa part-time. Sa part-time kasi, they have no time. They have limited time. And then the no time ministers, they really don't have time. Kahit anong pilit mo sa kanya, may dadalawin tayong kapatid, mamimigay tayo ng tracts, may ibabaptize tayo, kailangan natin ng witness. Ang usually, sinasabi ng tao na yon, ng mananampalataya na hindi siya available. Sabi nga po ng isang mananampalataya, ang Kristiyano daw, yung isang makasalanan na ligtas, naging Kristiyano, nag-develop daw ng problema sa mata. Marami daw Kristiyano ngayon may problema sa mata. At bakit ko naman po masabi na may problema sa mata?
Pag sinabi ni Pastor, kapatid, meron po tayong conference na dadaluhan sa susunod na buwan. Ang isasagot ng isang mananampalataya, Pastor, titingnan ko po. Pag may nagtanong ang pastor, kailangan po natin ng mga men na maglilinis ng kisame dahil dumudumi na po. Kapatid, available ka ba? Titingnan ko po. Kaya sabi ko nga, parang nga may problema nga sa mata mga mananampalataya. Lagi na lang sinasagot yung salitang titingnan ko po. Hindi sila makapagbigay ng direct answer na, opo, pastor, hindi po ako available. Nandun lagi sila sa gitna. Na pati si pastor, iniisip din niya kung malabo ba yung mata niya. Tingnan ko po. Sa sad thing, yun po yung isa sa mga problema ng isang growing church, which is opposition. Now, let's go with the second point of our discussion, which is another problem of a growing church. Yung pong second point po natin, faithful and not faithful. Kapag po sinabing faithful and not faithful members, ito po ay sumisimbolo sa clash. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng banggaan yung mga faithful and not faithful. But we're going to dig more. We're going to study more about faithful or not faithful believers. Sir, sa tingin ko meron tayong ganitong slide. Paki-cancel na lang. Ayan. Thank you po. Okay po. Ngayon, sa second point po natin, faithful and not faithful or spiritual versus carnal members. Magbukas po tayo ulit ng verse sa Matthew chapter 20, verses 1 to 16. At magbibigay po ako ng konting paliwanag dito. Ito po ay isang parable na sinabi ng Panginoon. And this is about the workers in the vineyard. So sabi po, kapag binasa niyo po yung first verse, meron daw pong isang pinuno ng isang tahanan at meron siyang vineyard, kasi vineyard po ang pinakauso noon na isang property. At siya po ay naghanap ng mga manggagawa. And sa verse 3, sabi po dyan, and he went out about the third hour, and he saw others standing idle in the marketplace. Marketplace po, literal, palengke. Alam niyo po, ang isa sa pinaka-busy na lugar sa isang bayan ay palengke. Bakit po? Kasi po, kahit madaling araw pa lang, may activity na sa palengke. May nagkakatay ng baboy, may nagdi-deliver ng paninda, may nagbabagsak ng mga gulay, may naghahakot, may mga kargador, meron pong namamalengke, may nag-aalis ng basura. And it's a very busy place, a good setting for the household to look for laborers. Ganon din naman po sa church. Ang Panginoon, laging naghahanap yan ng gagawa sa ministry. And then, sabi po dyan, sa ikatlong oras ng trabaho, pumunta siya sa palengke at hinanap niya. And the verse 4, it says, and said unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, I will give you. And they went their way. So, ibig sabihin, sa ikatlong oras ng gawain, nakahanap po siya ng gagawa. And then, let's go to the next verses. Sabi po dyan, next verse po, verse 5. Sabi po sa verse 5, after nung third hour, pumunta po siya sa palengke ulit on the 6th hour and the 9th hour. Same setting. Pagkakuha po niya nung unang gagawa, pinapunta po niya sa vineyard, bumalik siya sa palengke. Sa 6th hour, bumunta na naman siya sa palengke, nakakita na naman siya ng gagawa, pinapunta sa ubasan. The 9th hour, nakakita na naman siya ng gagawa, pinapunta na naman sa vineyard. And then comes into the verse 6. Tignan niyo po. And about the 11th hour, he went out. Tingnan niyo po yung setting nung unang dalawang verses, the 3rd hour, the 6th hour, and the 9th hour. At iisang lugar po ang pinuntahan ng laborer, which is the marketplace. Sa 9th or sa 11th hour po, tingnan niyo po, and the 11th hour, he went out and found others standing idle. Hindi na po nabanggit dito yung palengke. Hindi na po nabanggit dito na inulit niya yung ginawa niya during the 6th and the 9th hour. Pero, sa kabila po ng lahat, the 11th hour, almost isang hour na lang, matatapos na yung trabaho sa vineyard, tumawag pa rin po siya ng manggagawa. At ang sabi niya, anong tinatayo-tayo niyo dyan? Nakahanap po siya. Maaring sa kalye, maaring sa ilang, nakakita po siya ng gagawa.
And sabi niya, anong ginagawa niyo? Anong tinatayo-tayo niyo dyan? And sabi po dito, nung mga manggagawa na nakita niya nakatayo lang, kasi, next verse po, verse 7, they say unto him, because no man hath hired us. Kasi wala po eh. Wala pong gustong kumuha sa amin. Walang kumuha sa amin. Yun ang dahilan nila. At ang sabi pa rin nung yung householder sa vineyard, he said unto them, go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. Ibig sabihin po, sa ministry, walang age limit. Maglingkod ka rito, 10 taon ka na sa church, 5 taon ka na sa church, 4 na taon ka na sa church, 1 taon ka na sa church, kadadalo mo pa lang ng church, kababaptize mo pa lang, there's no limit in the ministry. Napakalinaw. So tayo po, bilang isang mananampalataya, very clear lang, ang masasabi natin. If we are not amongst the faithful ones, kayo na po magdugtong nun. Sometimes, ang tagal sa church, it attributes to faithfulness. Yung tumatagal sa church. Yung nakalipat na po tayo ng 4 na building, nandito pa rin. At makikita natin, it is quite evident sa buhay nila na sila'y pinagpapala ng Panginoon. Kaya po tayo, kapag po sinabi na mayroong kailangan gawin sa church bilang isang ministry, we should be available. Mahirap na dumating ang panahon na tayo po ay hindi na available. Kapag sinabing hindi na available, hindi na natin kaya. Napupuno tayo ng regret sa sarili natin na dapat pala nung ako'y bata-bata, ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Hanggang isang araw, bumangon na lang po tayo sa ating kama, nasa edad na tayo, nahihirapan na tayong humanap ng opportunity makapaglingkod sa Panginoon. Kasi naiipit ka na eh. Naiipit ka na sa responsibility mo bilang sa isang tahanan, kung ikaw ay naghahanap buhay, sa hanap buhay, and you have to divide your time. Unlike noon, na nagsisimula ka pa lang sa church na napakarami mong oras. Pero ang Diyos po, sa parable na yan, isa lang po ang masasabi natin. Ang Diyos, He is always an equal opportunity employer. Sa sino man daw po napupunta, kung nandun ka sa 3 oras, nandun ka sa 6 na oras, nandun ka sa 9 na oras, nandun ka sa 1 oras na lang, matatapos na yung buhay mo, nakapaglingkod ka pa. God is faithful to reward you. So let us assess ourselves, kung hindi po tayo faithful ngayon, ay kailan pa? Kailan pa? Diba? Letter C po, isa pa pong problem ng isang lumalagong iglesia, ito po ay lacking. Isa pa po. Another problem of a growing church is the lack of accountability. Ito pong, pag sinabi nating accountability, yung state of being responsible. Kapag po, kung meron kayong kakilala na accountant, siya ay responsable para masiguro na yung pong isang kumpanya, yung pong binabalanse, nakikita natin na kumikita. Alam niya kung saan napupunta yung pera, alam niya kung saan napupunta yung gastos, yung sweldo, yung ibang expenses ng isang kumpanya. At ang difficult part sa isang growing church, sometimes we see the lack of accountability. And it's because of the members. Sabi po dito, Ecclesiastes chapter 9, magsisimula po tayo sa verse 4 and 5, tapos lulundag tayo sa 10. Nakakatuwa po itong isang metaphor na isinulat ng may akda ng aklat ng Ecclesiastes. Sabi po dito sa verse 4, for to him that is joined to all the living, there is hope. Ibig sabihin, sabi po niya, lahat daw po ng may buhay, may pag-asa. Bakit po? Sabi niya, dahil for a living dog is better than a dead lion. Napakaganda ng paliwanag niya rito. Nagbigay siya ng isang malayong example patungkol sa buhay ng tao. Sabi daw po niya, yun daw pong buhay na aso, mas mainam pa sa isang patay na leon. Ang leon po,
pag sinabi po nating lion, king of the jungle yan eh. Pero yung pagiging hari mo, walang kwenta, pampatay ka. Mas mainam pa daw yung aso. Ano? Na siya, may pag-asa siya, and he's doing the best that he can to be accountable. Kaya po meron tayong accountability pagdating sa church. As a church, we should be accountable. Kung ano ang responsibilities natin, kung ano ang ating mga pinangako sa Panginoon, kung ano yung ating actions daily, kailangan accountable tayo. Otherwise, meron tayong malaking problema. Kasi sabi po dyan, verse 5, tingnan po natin yung sumunod na verse. For the living know that they shall die, but the dead not know anything. Neither have they any more reward, for the memory of them is forgotten. Ako po, I believe siguro in the future time, kapag po napag-pray natin, halimbawa na-acquire natin yung property na yun at ako'y wala na, yung kabilang property, nakapagpatayo ng academy ang church na ito, at ako po'y pumanaw na. Wala na akong part doon. Kasi patay na po ako. Pero, it doesn't mean na habang buhay ka, tatanggalin mo yung accountability mo doon. Kaya po nagpo-pursue tayo na to grow this church. And kung hindi natin makikita sa sarili natin ang accountability, there's a big problem. Kasi kung hindi mo kayang maging accountable sa sarili mo, sa harapan ng Panginoon, I can say that you might have an accountability problem with yourself as well, being part of a family. Kasi dugtong-dugtong yan eh. Kung hindi ka accountable sa maliit, sa sarili mo, sa halimbawa, sa sweldo mo, hindi ka accountable sa kung saan mo ito dinadala, maaaring magkaroon ka ng problema sa accountability in giving. Kami, pwede mong madaya, ang envelope pwede mong madaya, pero ang Diyos hindi. In verse 10, sabi po diyan, na nagsulat na Ecclesiastes, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Ibig po sabihin, ang katotohanan dito, lahat po tayo pupunta sa pagpanaw. Pero, yung mga buhay, makakagawa pa ng kaya nilang magawa. Pero yung mga patay, hindi na. So that is one big truth na dapat nating maintindihan. Yung ating church, as we grow, we need to solve the problem of lacking of accountability. Yun po isang problem pa. Isa pa po, tingnan po natin, yung isa pa pong problem ng isang church, which is the lack of succession. Pag po sinabing lack of succession, ano po ba yun, Kuya Jaime? Paano niyo po ba ipapaliwanag? Ganito po yun. Yung pong isang hari, bago po siya bumaba ng trono, meron na po siyang kapalit. Meron ng tagapagmana. That explains the word succession. Yung pong presidente natin, na malapit na pong bumaba sa kanyang posisyon, magkakaroon po ng eleksyon. Magkakaroon ng botohan. Para po saan? Sa susunod na presidente. Pero po, bababa lamang yung presidente kapag meron na po tayo na deklarang panalo. Yung pong susunod na presidente. Kaya po, that explains what succession is. Yung pong simple na lang, yung pong security guard, binantayan po niya yung isang establishmento ng 12 oras. Hindi po siya aalis doon hanggang wala yung kanyang karelyebo. Ama, yung mga nurse, kung meron pong nurse dito, hindi siya aalis sa kanyang duty. Kasi may mga pasyente nang wala yung papalit sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng succession. And the problem of a growing church nowadays is the lack of succession. Noon pa man, nung pong sinasama kami ni Pastor sa mga conferences sa Muntinlupa, hindi po sa loob. Yung pong church po doon sa Muntinlupa, sinasama kami ni Sir Lester, sila Sir Junel, sila Brother Joel, nakikita namin, we see dozens of workers in church. Makakakita kami, napakaraming bilang ng mga pastor na nagpo-forward sa mission. But ngayon, mapalad na yung isang church na may full-time worker. Nakikisiksik kami doon sa mga full-time worker ng church kasi doon kami nakikibihis bago magsimula yung service. Pero ngayon, makikita nyo sa mga churches ngayon, we have a growing problem
na may nawawala at hindi napapalitan. Even pastors. Nakita niyo naman po, umiikot dito. Plague yata, Sir Lester. Yung salot, Hindi naman po salot, but we're seeing a lot of pastors returning back to heaven. Tapos, yung church na iiwan na walang kapalit. And this church should be ready for this. Kaya kung wala tayong succession, magkakaroon tayo ng problema. Alam nyo, sa isang bansa, kapag po ang isang presidente ay by force ni-remove, magkakaroon ng power vacuum. Ibig po sabihin, yung mga leader doon na sa tingin nila sapat silang mamuno, magkakaroon ng agawan. Makikita niyo po yan sa ilang mga bansa ngayon na may mga digmaan. Kasi ni-remove nila yung isang leader at yung mga pangkat-pangkat doon, sabi na, hindi gusto ko mamuno. Hindi ako dapat ang mamuno. Magkakaroon sila ng kudeta. Kasi nawalan ng succession eh. Kaya sa ating bansa, it's very difficult that we see right now, vice presidente pa lang, ini-impeach na. Sabi ko, kung ang presidente natin, ang incumbent president natin, nawala sa posisyon, tapos in-impeach pa yung papalit, ano na mangyayari dito? Magkakaroon ng revolutionary government, magkakaroon ng chaos sa government natin. That's why we're preparing for election. Ganun din naman po sa church. Kung meron tayong mga leaders dito, kung merong mga ministers dito, and you're holding a specific ministry, and nobody's going to replace you in the near future, mag-isip-isip ka na. You have to delegate. Now pa lang, lalo na yung mga parents na merong mga bit-bit na mga anak dito, kung hindi nyo tuturuan ng ministry yan, kailan pa? Hindi po pwede na ibabaling natin ang responsibility sa mga Sunday school teachers, kay pastor, yung mga leaders dito. Kasi ilang araw mo lang kasama sa isang buwan yung mga bata. 4? Siguro 8 kung ma-attend ka ng prayer meeting. Pero kung hindi, 4. Diba? Delikado. Walang succession. Halimbawa si Sir Lester, preacher, siya ay dumating na sa panahon na siya ay magre-retire na o siya ay kinuha ng Panginoon. Kung walang papalit sa kanya, paano po? Mawawalan tayong isang dynamic preacher. Kaya parents, hawakan niyo mabuti yung mga anak niyo. Baka sa iba yung succession na nakikita nila. Kasi ang mga bata ngayon, prone sa dangers of society, of social media. Ang napag-aaralan nila, paano mamprank ng magulang, paano sumunod sa mga influencers, panonoorin ng ganda-ganda ng influencer na sinasabi niya, tapos kalahatian ng video, sasabihin, may natuklasan siyang laro. Tapos tuturuan ka mag-scatter, mag-bingo, casino online. Hindi yun yung succession na hinahanap natin. Kaya si pastor, naghahanap na yan. Kasi darating ang panahon, magre-retire din yan. And isa sa mga problema na dapat solusyonan ng isang lumalagong church ay lack of succession. Yun po yung isa pa nating problema. Sa Old Testament po, meron pong succession at may pattern ng succession din. Kung naalala niyo po si Moses, bago siya nawala, sino ang pinili niyang papalit sa kanya? Si Joshua. Si Joshua po, bago mawala, may pinili siya na papalit sa kanya. Sino? Si Caleb. Si Caleb po, nawala. Judges. Ano nangyari sa Judges? Nagkanya-kanya yung mga leaders. Nagkanya-kanya yung mga pinili ng Panginoon. Magiging mabait, ililigtas yung Israel, tapos balik na naman sa dati. Kasi wala silang naging permanent leaders. Meron lang tinatawag ang Panginoon during a certain season, tapos nawawala. Kasi walang succession. Hindi katulad nun kay Moses. Moses, mamamatay ka na. Bago ka dumating sa promised land, pumili ka na. Si Joshua. Joshua, pag panahon mo, may leader ka na, meron po, si Caleb. Andiyan si Caleb? Ala si Caleb. Walang succession. Hindi na nag-succeed. So, ganun po, church. We have to have a futuristic look, when it comes to the one who's going to replace us in the ministry. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sabi po dito,
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Who shall be able to teach others also. Ano? Balik tayo dun sa isang topic natin kanina. Faithful and unfaithful. Hindi natin ipagkakatiwala ang pagtuturo sa mga future leaders sa mga hindi faithful. Never gonna happen. Ano? Kasi kung negative na sila, tapos ituturo pa nila sa mga bata, negative, mga bagong doktrina, mga bagong practice sa church, ano? Then susunod na mga magiging leader, mga magiging pastor dyan, o sige, i-adapt na natin yung mga contemporary, yung medyo masaya, yung may mga symbols, you know? May mga sumasayaw sa special number. O sige, adapt na natin yung third gender. Kasi bago na generation ngayon eh. Ano? Yung alphabet people nila, tawag nila ron eh. Yung may L, yung may G, yung may B, yung may T. Ano? Adapt na natin yon. Anong aasahan natin kung ipagkakatiwala natin sa mga not faithful ministers ang pagpapasa ng karunungan sa mga susunod na leaders dito? So, it has to be attended. Sabi po dyan, sa Deuteronomy chapter 6, verse 6, "And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest thy way." Ano pa po nakalagay? "And when thou liest down, and when thou risest up." So parents, I'm asking you to be responsible. Sabi nila, segue lang po tayo saglit. Sabi po nila, ang ministry daw mahirap kapag ikaw nag-asawa na. Medyo totoo naman. Ano? Mahirap naman ang ministry kasi magkakaroon ka ng panibagong babalansin sa buhay mo. Nag-asawa na po ako. Maganda pa ngayon na pangasawa ko. Pero nasa ministry pa din. Ano? Sabi nila, yun daw pong ministry, mahirap kapag ikaw ay may anak na. Totoo naman, mahirap. Pero ako po, may anak na po. Na blessing ng Panginoon sa akin. O pogi pa yung naging anak ko. Kaya maganda yung dagdag na blessing ni Lord sa akin. Pero I make it a point not to leave the ministry. Kasi paano na yung mga bata na tinuturuan natin sa Sunday school ngayon na napakaingay? Ano? Buti na lang kulob yun. Paano sila, pagtanda nila, walang guidance na makukuha sa parents nila? Aasa sila solely sa church na ito, which is not going to be enough. So parents, watch and be vigilant and teach your kids. No, it's not going to be our responsibility. Solely. It has to be you who's going to teach succession. Kung umaawit ka sa choir ngayon, turuan mo nang umawit ang anak mo. So, in the near future, hindi sila magiging alienated sa church. Ano? Ayun po. Balikan po natin yung ating 4 na naging problema na nakita natin. Opposition, faithful and not faithful, lack of accountability, lack of succession. Ngayon na may mga problema po na to, how can a growing church defeat these problems? How can a growing church overcome these problems? Meron din naman po tayong sagot. Hindi naman po pwedeng puro tanong ng tanong tayo. Ano? Number 1 po, letter A, adapt to changes and challenges. In a good way. Huwag niyo po akong misinterpret. Romans 12, verse 2, sabi po dyan, "And be not conformed to this world, but be transformed." Iba po yun ha. Tingnan niyo po yung salita. Huwag daw tayong mag-conform, pero mag-transform. Maging maging mga, transformers. Sabi kasi dyan, hindi ka dapat magkonforme sa kung ano ang tinatakbo ng sanlibutan ngayon. Ano? Kapag po sinabi ng sanlibutan ngayon na kailangan umattend ka ng street dance, hindi na. Hindi mo naman kailangan mag-conform. Wala naman sa batas na ibabagsak ka pag hindi ka sumayaw. Ano? And that is one thing that the church has to do. It has to adapt to changes and challenges. Kasi ang street dancing, wala naman street dancing sa Bible eh. Nung una.
So, ganun din naman ngayon. Hindi naman ibig sabihin natin na hindi tayo magpa-participate sa mga activities ng school. But what I'm saying is, the church has to adapt to changes and challenges. May challenges tayo, yes, magkakaroon tayo ng challenges sa financial, magkakaroon tayo ng challenges sa ating growth, sa provision. Lahat ng ginagawang panan ng isang iglesia, daraan sa challenge yan. And we have to adapt. Kailangan nating i-overcome iyon. Kung hindi natin i-overcome iyon, gagawin natin? Tatawag na lang tayo sa politiko, magpapapunta tayo ng politician dito para masupport tayo. The church is a growing church. So it has to adapt. Kapag ikaw ay humaba na ang buhok mo, pinutol mo, hahaba ulit yan. And that's adapting. Kaya po tayo bilang church, we have to adapt. The next answer for the problems of our growing church is to connect. Ang bawat mananampalataya, we have to make a connection to each believer. Huwag tayong tamarin. Hindi pwedeng pagkapunta mo ng church dito, pagkayari, sisibat ka na. Zimbabwe, yung sabi nga ng ibang mga preacher. Hindi po pwedeng ganon. There has to be a point in time na ikaw ay makikipag-fellowship. Ikaw ay kakamay sa bisita. Kikilalanin mo sila. That's how church works. Ganun ang pagkilos ng church. Kailangan may connection. Hindi pwedeng separation. Ang separation natin, church and state, hindi to a believer. Sabi po dun sa yung preaching, yung daw baga. Yung daw baga ng mga uling, pag inalis mo yung isa, mawawala na siya ng baga sa sarili niya. Mamamatay pagtagal. So, tayo, we have to make a connection to whoever is in the church. Bago yan, matagal yan, pastor, leader, we have to bridge that connection. Hindi mo pwedeng i-isolate ang sarili mo. Sa isang pamilya, ang isang parte ng pamilya na isolated, na walang nakukuhang communication sa parents, may problema. Nagkakaroon ng problema yan madalas. And that's the second thing that we have to do as a growing church. We have to connect with believers. Next po, letter T, trust the process. May proseso po ba ang church na to? Parang wala. Meron po ba? So, kailangan mong pagtiwalaan ng proseso. Kapag meron tayong ginugol, kailangan natin pagtiwalaan ang proseso. Kasi sabi po sa Romans, all things work together for good. Kung bakit tayo nag-i-improve ng church building, bakit natin sinisecure yung lot, bakit tayo may mga projects, para sa kabutihan ng lahat. Trust the process. Next po, letter I. Identify our strengths and weaknesses. Ibig po sabihin, ang bawat mananampalataya sa isang church, may kalakasan at may kahinaan. Kung saan po tayo malakas, palakasin natin ang iba. Hindi po pwedeng sariling palakasan lang. Yung nag-gym, meron pong spatter. Spatter po tawag dun eh. Yung pong nagbubuhat sa gym pag napapagod, na humihingi siya ng tulong. Yung may a-assist sa kanya. Ang tawag po dun spatter. Ngayon po dito sa church, meron po tayong mananampalataya na nahihirapan. Kailangan natin, kung saan tayo malakas at doon sila mahina, palakasin natin sila. Hindi po pwede, natitingnan lang natin at ipagwawalang bahala ang isang mahinang mananampalataya na mawala. Kasi mawawala na naman tayo ng accountability. Balik na naman tayo dun sa isang problema. Yun po. Identify our strengths and weaknesses. Meron tayong points sa church na ito that other churches are seeing that we are very strong. And we have to improve that. Delegation, leadership. Kung may nakikita tayong nagkakaroon ng problema sa delegation and leadership sa mga ministries na ito, we have to strengthen them. Hindi natin pwedeng ipagkibit-balikat. Gano'n na lang. 2 Corinthians chapter 12, 9-10. Ano po nakalagay po dyan sa verse na ito? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yung next verse po,
ang sinabi po yan, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Sabi po diyan, kung saan tayo mahina, nagiging malakas tayo sa pamamagitan ng Panginoon. At yung mga malalakas na mananampalataya, they serve as a helping hand. Hindi po pwede na improve na lang tayo ng improve, tapos pinapabayaan natin yung ibang ministries, nawawalan na tayo ng attention doon. It has to go both ways. Naalala ko po yung sabi ng Pastor Barrera sa isang pamilya na naglalakad. Napakasimpleng explanation. But inaalala ko ito lagi. Meron daw pong isang pamilya naglalakad. May nanay, may tatay, may kuya, may bunso. Alam niyo po ba kung sino ang nagdidikta ng lakad? Yung bunso. Hindi po pwedeng mauna yung tatay. Hindi po pwedeng mauna yung nanay. Hindi po pwedeng mauna si kuya o si ate. Kung gaano kabilis maglakad si bunso, ganun din sila lahat. So, everybody in this church, we have to understand na ang nagsisimulang mananampalataya is weak. And we have to be that helping hand. So, identify our weaknesses or our strengths and our weaknesses. Next po, letter O. Order. Maintaining the order. Ang church po ay may order. Hindi po pwede na wala. Kasi an orderless organization is nonsense. Hindi po pwede yun. Sa isang kumpanya, sa isang pamilya, may order. May nanay, may tatay, mali, parang mali na yata yung pagkakaintindi ko din sa order. May tatay, may nanay, mga anak. Sa isang kumpanya, may presidente, may sumunod na posisyon, and then the employees. Sa church, may leaders, ating pastor, ang ginamit na leader ng Panginoon. Meron tayong mga leaders, and then the church. Kailangan nating ma-maintain iyon. Bakit po? Kung hindi natin ma-maintain iyon, magkakaroon na naman tayo ng problem ng opposition. It is very clear, kung hindi malinaw sa atin ng leadership, kung hindi malinaw sa atin ng punto na yon, na mag-o-oppose ka one time or another. 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Bantad na po itong verse na to. Kung may order po tayo sa pamilya, kahit sa pagkain, meron tayong order. Kahit sa loob ng tahanan, merong order. Kahit po sa restaurant, merong umu-order. Kaya kailangan i-maintain yung order. Hindi po pwede na ang church na ito ay may mga lumalagong problema na hindi natin na-maintain itong isang part na to. Lastly po, letter N, nurture. 1 Peter 2:2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Tandaan po natin yung diniscuss ko kanina, kailangan natin akayin ang isang mananampalataya sa paglago, hindi sa pagkawala. Sabi po nung usher, tinanong ko, in-interview ko yung usher natin, we have 153 attendees last year. 153. Sabi ko, ilan ba yung dumadalo ngayon dito? We have a handful of people attending who's part of the 153. Sabihin naman natin, mabiyaya naman ng Diyos eh. Tatawag ng mananampalataya yan. Hindi po tayo Calvinist. Linawin lang natin na yun, Hindi po tayo Calvinist, we are Baptists. Humahayo tayo sa labas, nag-aakay tayo ng kaluluwa to be here so that this church can grow as a community. Isang buhay na komunidad. So kung papabayaan natin na may umuupo dyan at umuuwi at hindi na bumabalik, we have a problem when it comes to nurturing new believers. So that should be the action of the church. Yun ang kailangan natin gawin para masagot ang mga problema ng church na kinaharap ng bawat church. Unless we do something about it, if we're not the solution, we are the problem. Kung sa atin, sa sarili po natin, hindi tayo ang solusyon sa church na ito. Kapatid, mag-ingat ka. Baka ikaw ang problema. So we have people that's no longer attending. We have to reach out to them. We have to connect to them. May mga bisita po tayo.
we have to nurture them. We have to tell them. Paano ba tayo nagsimula? Paano ka ba bilang isang mananampalataya naging bisita? Paano ka naakay? Paano ka nagpatuloy? Paano ka lumago? Paano ka nagkaroon ng ministry? Ano? At bago po tayo magtapos, ang pinakasagot po natin sa problema ng growing church, yes po, kailangan meron tayong plan of action. Kung wala, I'm sad to say, kung hindi natin gagawing ito, that this church is at a loss. Ano? Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po ay nagpapasalamat. Salamat po Lord God, ibinilang niyo po kami sa church na ito. Na bagaman mayroon pong mga problema na kinaharap, ay mayroon pong kasagutan na ipinagkakaloob kayo sa amin. Dalangin po namin na ang mensaheng ito ay naging pagpapala. At nawa po, tanungin po namin ang aming mga sarili kung paano po kami magiging solusyon sa mga problema na kinaharap ng church na ito. And while we pray, we are calling upon ang ating pong pastor para po sa invitation so that you know what the church is and how you can become a part of it. Pastor? Thank you, Preacher Jaime. Kung iniisip mo ngayong umaga, ay deserve ang Panginoon na luhuran natin. Kung deserve ng Panginoon na lapitan sa pamamagitan ng altar na ito, lapitan natin. Kasi sa totoo lang, deserve ng Panginoon yun eh. Huwag nating hayaan na sa pagdating niya, doon pa lang tayo luluhod. Kneeling is a sign of humility. Na Lord, wala kaming magagawa kung wala kayo. Huwag nating hayaan yung talatang every knee shall bow, yung pagdating niya, tsaka natin gagawin. I-practice na natin habang narito pa tayo, malakas pa tayo, maging accountable tayo sa ating mga action patungkol sa Diyos. Adopt changes. Huwag lagi nating iniisip na buti pa doon sa old building. 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 Pero sa new building, adopt changes. May pagbabago talaga. Tanggapin natin ang pagbabago. Connect with believers. Huwag mo nang uuwi. Kumustahin yung mga bisita. Interviewin. Kausapin. Makipag-usap sa mga mananampalataya. Hindi kayang gawin ng pastor nyo lang mag-isa. Nakausapin kayong lahat pag-araw ng linggo. We need action. Trust the process. Ano itong nangyayari? May Diyos tayo na dapat natin pagtiwalaan. Bakit ang daming problema ngayon? Ngayon nagtatapat ako, ang daming problema. Bakit may mga sakit? Bakit ganito nangyayari sa amin? Trust the process. Pagtiwalaan natin yung proseso ng Diyos. Bakit grabe ang giving ngayon? Trust the process. Hindi aksidente ang bawat mensahe at ipinapagawa ng Diyos sa atin. Trust the process. And then identify your strength and your weaknesses. Kung nangihina ka dito, kumausap ka ng malakas sa patungkol sa iyong kahinaan. Action ang kailangan. Hindi natin kailangan dito na i-entertain. We need action. Maging aminado tayo sa ating sarili. Weak ako dito. I need help from God. I need help from other Christian. Talk, chat, tell them. Dahil yung mga tao dito sa church hindi manghuhula. We need each other.
Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe. I-adapt namin ang napakaraming pagbabago ngayon dito sa new building. At gawin namin ang paglilingkuran na kayo ang nalulugod. Gagawin namin ang paglilingkuran na may pagsunod na kayo ang sinusunod. Hindi ang aming mga gusto. At ipinipilit namin samantalang may pagbabago na. Sa mga bisitang narito ngayon, sa kaligtasan, at huwag mapunta sa impyerno, ang tanging tagapagligtas, napakalinaw sa Biblia, ang Panginoong Jesucristo lamang. Hindi ka kayang iligtas ng magagawa mong mabuti dahil sabi ng Bible, ang mabuting gawa ay maruming basahan lamang sa Diyos. Hindi ka kayang iligtas ng anumang relihiyon dahil hindi relihiyon ang namatay sa krus para ka iligtas. Ang namatay sa krus para magkaroon ka ng tagapagligtas ay si Kristo. Salamat po sa inyong mensahe sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.